Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kailangan niya nang malaman kung saan talaga nagmula ang kanyang angkan at mga ninuno. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni matandang Los. Ito ay nagsalita at sinabi, "Ken, may oras para pag-usapan yan." Sabi ni matandang Los. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Los, wala na tayong oras at kailangan natin hindi magsayang ng panahon." Sabi ni Master Ken. At si matandang Los ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun halika doon natin pag-usapan ang iyong mga naiisip ngayon. Sophie, manatili ka dito muna, may dapat lang kami pag-usapan ni Master Ken." Sabi ni matandang Los. At ito ay naglakad nga ilang hakbang pasulong. At nang makaalis na si matandang Los sa tabi nila Sophie at Master Ken, si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Master Ken, ano ang dapat kong malaman? Ano ang dapat kong malaman na katotohanan?" Sabi ni Sophie na may kuryosidad na tono. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Kailangan mo na din talaga malaman ang katotohanan, Sophie. Mag-antay ka muna dito at kami ng iyong Lola Los ay may pag-uusapan lang saglit." Sabi ni Master Ken at ito ay naglakad na patungo kung nasaan si matandang Los. At si Sophie ay naiwan na nakatayo. At si Sophie ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Ano ang mga dapat kong malaman? Ano ang sinasabi ni Master Ken? Ano ang kanilang nililihim sa akin sa matagal na panahon?" Bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Maya-maya si Master Ken ay nakarating na sa tapat ni matandang Los. At si matandang Los ay nagsalita agad at sinabi, "Ken, napag-usapan na natin ang ganitong mga bagay. Na kahit anong mangyari hindi natin pwedeng gawin ang iyong mga iniisip ngayon. Alam ko na nais mong mapalabas ang totoong lakas na tinataglay ni Sophie. Hindi maaari mangyari iyon dahil kung si Sophie ay kanyang mailabas ang totoo niyang lakas na spiritual. Ang kanyang spiritual ay mararamdaman ng lahat, lalo na ang lahi ng mga demonyo. Kapag nangyari iyon, malalaman ng lahi ng mga demonyo ang totoong katayuan ni Sophie at kung saan ito nagmula ang kanyang ama. Kapag naramdaman nila ang totoong lakas ni Sophie, malalagay sa panganib ang aking apo. Ang tahimik at mapayapang pamumuhay ng aking apo ay mag-iiba, Ken." Kapag si Sophie ay nagtaglay na ng totoo niyang spiritual na lakas na nagmula sa hari ng mga demonyo, ang mga demonyo ay hindi titigil upang malaman nila kung bakit ang spiritual na lakas ni Sophie ay nagmula sa mga demonyo. At kapag nangyari iyon, malalaman ng hari ng mga demonyo na si Sophie ay kanyang anak. Hindi titigil ang hari ng mga demonyo para makuha sa atin ang aking apo. At baka kapag hindi natin ibinigay ang aking apo sa kanila, mas malalagay sa panganib ang ating lahing elf. Ken, kailangan mo muna pag-isipan ito. Hindi ka maaari basta-basta magdesisyon. Ako parent ang tumatayong pamilya ni Sophie. Kaya sana ay respetuhin mo ang aking mga ninanais na hindi maaari malaman ni Sophie kung saan siya nagmula at sino ang kanyang ama. At hindi maaari malabas ni Sophie ang kanyang tunay na spiritual na lakas. Nakikiusap ako sa iyo, Ken. Sabi ni matandang Los. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Los, nauunawaan kita. Nauunawaan ko ang pag-alala mo sa iyong apo na si Sophie. Ayaw mo na may mangyari sa iyong apo at malayo ito sa atin, lalo na sa iyo. Ngunit dapat mong isipin, na hindi habang buhay matatago natin ang katotohanan." Tuldok.
Si Sophie ay may sapat na edad at may matalinong pag-iisip. Malalaman at malalaman niya din kung sino ang totoo niyang mga magulang at sino ang kanyang ama. At kung iisipin mo kapag si Sophie ay mailabas niya na ang kanyang totoong lakas, mahihirapan na ang lahi ng mga demonyo na makuha siya. At si Sophie ay may tamang pag-iisip. Mas pipiliin niya tayo na makasama kaysa sa lahi ng mga demonyo. At isa pa kung hindi natin sasabihin sa kanya ang katotohanan, Los. At kapag nalaman niya ito nang siya lang ang makatuklas, baka magtanim pa sa atin ng sama ng loob si Sophie. At baka mas piliin niyang makasama ang kanyang ama kaysa sa atin. Kaya naisip ko na ito na ang oras upang sabihin kay Sophie ang katotohanan at magamit niya na ang kanyang tinataglay na spiritual na lakas na nagmula sa lahi ng mga demonyo. Magtiwala ka sa akin, Los. Hindi ko hahayaan na mapahamak si Sophie. At hindi ko hahayaan na si Sophie ay makuha sa atin ng mga demonyo. Lalo na ng kanilang hari. Tinuturing ko na din po si Sophie, Los. Kahit na mapunta pa sa panganib ang ating lahing elf dahil sa katotohanan na malalaman nila. Itataya ko ang aking buhay at ang buong lahing elf para maprotektahan lang si Sophie. Kaya Los, pagkatiwalaan mo lang ako, Los. Mas makakabuti sa atin ngayon ang tinataglay na lakas ni Sophie. Wala nang ibang makakatulong pa sa atin kung hindi si Sophie lang. At ang kanyang lakas na tinataglay na nagmula sa lahi ng mga demonyo. At isa pa, hindi na natin kailangan paisipin ang panganib na dala nito. Dahil ngayon nasa panganib na talaga ang ating lahing elf. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan para manatili ang ating lahing elf na mabuhay. At ang paraan na naisip ko ay gamitin ang lakas ni Sophie na nagmula sa lahi ng mga demonyo. Upang makalaban ang ating lahing elf sa ating mga kaaway. Ang lakas na tinataglay ni Sophie kapag kanyang mailabas ng husto at makontrol. Malaki ang chance natin na makamit ang tagumpay at maiiwasan ang mga pangyayari tulad na lang ng pagkamatay ng napakadami natin lahi. Si Sophie na lang ang makakatulong sa atin ngayon, Los. Kaya sana ay bigyan mo ako ng pahintulot na sabihin na kay Sophie ang buong katotohanan na siya ay isang prinsesa at anak ng hari ng mga demonyo. At ang kanyang ina ay isang reyna ng mga mangkukulam na elf. Kaya siya ay nagtataglay ng dugo na napakalakas na nilalang. Los, pagkatiwalaan mo lang ako ngayon. Maniwala ka sa akin, hindi mawawala sa atin si Sophie. Tandaan mo yan, sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni matandang Los, ito ay lumuha at sinabi, "Naaawa ako sa aking apo Ken. Hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa kanya matapos niyang malabas ang kanyang totoong lakas. At sana kapag nalaman niya kung saan siya nagmula, sana ay piliin niya parent tayo na makasama. At sana hindi siya lumayo sa atin, lalo na sa akin. Hindi ko makakaya na mawala sa akin ang aking apo. Ikakamatay ko kapag siya ay nawala sa aking feeling." Ngunit, tama ka. Kinakailangan natin ang lakas na tinataglay ni Sophie ngayon. Dahil sa ating sitwasyon, ang buong lahi natin elf ay nasa panganib dahil sa lahi ng barbarian at lahi ng mga demonyo. Wala nang ibang makakatulong sa atin kundi si Sophie lang. Kaya samang-ayon na ako, Ken, sa iyong kagustuhan na ipaalam na kay Sophie ang katotohanan. Ngunit, mangako ka at siguraduhin mo, Ken, na hindi mawawala sa atin ang aking apo. At hindi siya makukuha ng lahi ng mga demonyo. Hindi maaari mapasakamay ng hari ng mga demonyo ang aking apo, Ken. Kaya gawin mo lahat para si Sophie ay manatili sa ating tabi. Sabi ni matandang Los sa tono ng sobrang pag-alala. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay humawak sa balikat ni matandang Los at sinabi, "Los, pinapangako ko sa iyo na si Sophie ay mananatili sa ating tabi kahit na anong mangyari. Tulad ng sinabi ko kanina, itataya ko ang aking buhay upang hindi makuha si Sophie ng mga demonyo, lalo na ang hari ng mga demonyo. Pinapangako ko iyan sa iyo, Los. Handa akong mamatay maprotektahan lang si Sophie." Sabi ni Master Ken kay matandang Los. Nang marinig ito ni matandang Los, ito ay nagsalita at sinabi, "Panghahawakan ko ang iyong pangako, Ken. Sige na, maaari mo na sabihin ang lahat at ang buong katotohanan kay Sophie." Sabi ni matandang Los, at si Master Ken ay humawak sa ulo ni matandang Los at sinabi, "Salamat, Los. Salamat sa tiwala na binibigay mo sa akin." At si Master Ken ay naglakad na patungo kay Sophie. At ganun din si matandang Los, ang dalawa ay lumakad ng ilang hakbang pasulong patungo kay Sophie. Sa ilang segundo ang lumipas,
Sila matandang Lost at Master Ken ay nakarating na sa harapan ni Sophie. At si Master Ken ay tumingin kay matandang Lost. At si matandang Lost ay nagsalita at sinabi, "Sige na, Ken. Maaari mo na sabihin sa kanya ang katotohanan." Nang marinig ito ni Master Ken, si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Sophie, kailangan mo na malaman kung ano ang tinataglay mong lakas at kung saan ito nagmula. Ito na ang panahon at oras para malaman mo ang mga ito. Sophie, ngayon ko kailangan ang iyong lakas. Ang iyong lakas ay hindi rin basta-basta. Kung matututunan mo makontrol ang iyong tunay na tinataglay na lakas ng spiritual na nagmula sa iyong mga ninuno at lalo na sa iyong mga magulang." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!